Isang umaga ng Disyembre, ang bapor Tabo ay naglalakbay sa niko-nikong daan ng Ilog Pasig patungo sa Laguna. Sakay nito sina Don Custodio, Ben Zaibi, Padre Salvi, Padre Sibila, Camora, Irene, Padre Florentino, Simon at Doña Victorina. Tanging ang Donya lamang ang ginang nakasama sa pangkat ng mga Europeo. Mainit ng ulo niya sapagkat walang may nais kumuusap sa kanya. Mas lalo namang umiinit ang kanyang ulo sa bawat sigaw ng kapitan ng barko. Buenos Dias, Doña Victorina. Aba, Kapitan, bakit doon patungo ang inyong mga mangmang timonel? Sapagkat doon po ay napakababaw. Mahinahong tugon ng kapitan ng barko. Kaunting tulin naman, Kapitan. Bakit hindi tulinan ng gusto? Masadsad po tayo sa malawak na palayang iya. Ang walang bahalang sagot nito. Pasiglang nag-uusap at tinalakay ang iba-ibang paksa ng mga naroon upang sadyang maiwasan ang pakikitungo sa Donya. Napag-usapan nila ang pagtutuwid sa niko-nikong ayos ng ilog at ng mga gawain ng Obras del Puerto. Inggit naman ni Padre Salvi ang Puente del Caprico na gawa ng isa nilang kapatid na hindi natapos dahil sa pamumuno ng mga pantas sa agham na ang tulay ay walang katatagan at may kahinaan subalit hanggang sa sandaling iyon ay buong buo pa. Sa pagnanais na mapansin ng pangkat, muhing-muhing sumagad si Doña Victorina. Talaga naman walang maayos na lawalik sa lupain nito? Ang Lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang nakaisip. Mabukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarahan ng dating ilog Pasig. Ang kakukuha ng malaking pondo sa papalit sa pamamagawa. Di na kailangan pagkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayo'y pagtatrabahoy ng mga bata't Ngunit matatanda. gulo lang naman ang may dudulot niyan. Kaguluhan? Ha! Kung hindi gagawa, walang ibang solusyon. Pag-alagayin sila ng itik o pato, ang mga nakatira sa bahay ng lawa, ang mga susong kinakain ng itik ay kasama sa mga buhangin sa ilalim ng lawa. Ang karamihan sa sakay ng bapor ay matatagpuan sa ilalim ng kubyerta. Lahat ng gamit at mga kargamento ay doon din matatagpuan, kaya naman masikip ang lugar para sa mga pasahero. Pumunta si Simon sa ilalim ng kubyerta. Naroon sa ilalim ang dalawang estudyante na sina Basilio na nag-aaral ng medisina at mahusay na manggagamot, at si Isagani na isang makata at katatapos pa lamang sa Ateneo. O Basilio, Kapitan, musta na ang binubuo niyong akademya ng wikang Kastila? mabuti naman nakahanda na ang mga guro at paaralang gagamitin. Mukhang hindi na matutuloy yan dahil tutol si Padre Sibila. Saan na may kukuha ng pundo? Pag-aambang kami at ang kalamitan ay bibigay kayong makakain. Buti naman sana matagumpay ang inyong plano. O siya, mauna na ako. Sige, Kapitan, Nagkakatuwag kayo dyan, maaari bang sumama? ayos lang, Senyor Simon. Gusto niyo bang uminom ng serbesa? Maraming salamat, ngunit hindi kami uminom. Hindi uminom. Hahaha! Ika ni Padre Camora na masama ang puro ng tubig. Pabatid kay Padre Camora na tubig na lamang ang kanyang inumin, mas nakakabuti pa ito. Alam namin ang Pilipino ay tinatawag na tubig at ang Kastila ay apoy. Ngunit, pinapatay ng tubig ang apoy. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghang ito? Ito hindi kaubalagan, ito'y batas ng kalikasan. Bueno, ako alis na. Ang tapang mo, Isagani. Halos kinakatakutan ko siya. Parang namumukhaan ko siya. Siya ay matalis na kaibigan ni Kapitan General. Ah, ganun ba? Maya-maya ay lumapit sa kanilang dalawa ang utusan at nagsabing ipinapatawag daw si Isagani ng kanyang amain, si Padre Florentino. Nang sa sandaling iyon ay nagbalik na si Simon. Agad tinanong ni Don Custodio na wari na limot na ang kanilang pagtatalo, kung saan ito nanggaling. Nang hinayang siyang hindi nito nakita ang magagandang tanawin sa paligid.
Ginoong Simon, ayos lang at hindi mo makikita ang magandang tanawin. Ayos lang, wala naman itong halaga sa akin ng tanawin dahil wala naman itong alamat. Ang ilog Pasig ay may mga alamat. Sinimulang isalaysay ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ito raw ay banal sa mga katutubo noong una binatahanan ng mga espiritu. Nang tirahan daw ito ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu. At sa halip ay nasalin sa tulisan ng takot sapagkat madali nilang nahaharang ang mga kaawa-awang namamangka na kinakailangang makipaglaban sa maling agos ng ilog at sa mga tao. Nabanggit din ng kapitan ang alamat tungkol kay Doña Jeronima at inanyayahan si Padre Florentino ang magsalaysay niyon. Habang pinag-uusapan ng alamat, pinuri ni Benzaib ang kwento at nainggit si Doña Victorina na nais ding tumira sa kuweba. Tinanong naman ni Simon si Padre Salvi kung hindi ba mas mainam na inagay ang babae sa isang biyateryo. Tugon ni Padre Salvi, hindi siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo. Ibinahagi naman ang alamat ni San Nicolas na nagligtas ng isang inchik mula sa pagkamatay sa mga buwaya, na naging bato matapos dasalan ng inchik ng santo. Paglapag ng bapor sa lawa, tinanong ni Benzaib sa kapitan kung saan doon napatay ang isang Guevara, Navarra o Ibarra. Itinuro ng kapitan ang lugar at sinubukan pa ni Doña Victorina na hanapin ang bakas ng pagkamatay. Ayon kay Padre Salvi, kasama ng ama ang bangkay ng anak sa paglilibing. Pinanggit naman ni Benzaib na ito ang pinakamurang paraan ng paglilibing kaya nagtawanan ng iba. Ngunit namutla si Simon at nanatiling tahimik, ipinalagay na lamang ng kapitan na nahihino ito sa paglalakbay.